Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kaniyang yaman. Ang pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kaniya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, nais ipabatid sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang labis na kayamanan ng mundo upang maging masaya. Dapat
matagpuan natin ang ating kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos at hindi sa mga material na bagay. Kadalasan po, nasisilaw tayo sa luho o kinang ng mundo. At ang nakalulungkot pa, dahil sa paghahangad natin ng sobra-sobrang kayamanan, nagiging mitya ito minsan ng hidwaan kahit sa loob mismo ng sariling pamilya. Nagiging mitya ng hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon at higit sa lahat, pagiging ganid o makasarili. Sinabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Uulitin ko, napakagandang pahayag ni Jesus Nazareno. Mag-ingat daw tayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kaniyang kayamanan. Ibig sabihin, hindi sa kayamanan nasusukat ang tunay na dangal ng tao. Ang nakalulungkot sa ating lipunan, tila baga nakatutok tayo kung ano ang estado ng isang tao. Kapag mas mayaman ka, mas ginagalang at tinitingala ka. At kung mahirap o pobre ka, hindi ka binibigyang halaga. Mas hindi rin pinakikinggan ang mga tinig ng maliliit dahil minsan pera at kapangyarihan ang nagpapatakbo sa ating mga sistema. Kaya nga ang Diyos, ang takbuhan ng mga inaapi at ng mga naghihirap. Di po ba't kapag tayo walang-wala na, sadsad na ang ating kalagayan, tanging sa Diyos tayo tumatakbo, lumalapit at kumakapit. Ganitong pagkapit ang nais ng Diyos sana lagi-lagi. Hindi lamang kung tayo'y humaharap sa matinding pangangailangan o pagsubok, kung hindi dahil alam ng puso natin na tanging Diyos lamang ang ating kasangga at sa atin ay ang tunay na magtatanggol. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadibotong sa Diyos, kumakapit at umaasa? Kaya nga po, sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos ay karanasan ng mga pagpapala ng Diyos na ipinagkakaloob sa taong may matibay na pananampalataya. Ang mga dukha, ang mga nagdadalamhati, ang mga inaalipusta, ang mga nagugutom, the lost, the last, and the least, lahat po yan, espesyal sa puso ng Diyos. Mayroon tayong iba't ibang kwento, kahinaan at kalakasan. Lahat tayo, iba't iba ang layunin, hamon at karanasan sa buhay. Gayunpaman, tinatawag tayo ni Jesus Nazareno upang makilala ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, anumang gawin natin sa ating buhay,
Hindi tayo magiging masaya kung ang kinakapitan natin ay ang mga yaman ng mundong ito. Walang katuturan ang ating buhay kung wala tayong relasyon at kaugnayan sa Diyos. Aanhin po natin ang kayamanan sa mundong ito kung ang kaluluwa naman natin ay maghihirap sa impyerno. Siguro, maaari ninyong maitanong, Father, kasalanan ba ang magkaroon ng kaunting yaman o kahit maraming kayamanan sa mundong ito? Ang sagot, simple lang, hindi yan kasalanan sapagkat ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng kaginhawahan at ang lahat ng kayamanan na mayroon tayo, lahat yan pagpapala at grasyang mula sa Diyos. Ang sinasabi natin ay ang labis na pagmamahal sa kayamanan sa puntong hindi na natin nakikilala ang Diyos at mga kayamanang ito na ang nagpapatakbo sa ating buhay. At dahil sa paghahangad ng labis na kayamanan, tayo ay nagiging sakim, ganid, makasarili, at ang masakla pa, wala nang pakialam o malasakit sa mga dukha at mga nangangailangan. Pero kung ang kayamanan natin ay gagamitin natin sa mabuti, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at pagmamalasakit sa masigit na nangangailangan, ito ang tunay na kayamanan, ang kabutihan at kagandahan ng puso. Uulitin ko sapagkat ito'y napakahalaga. Kung ang kayamanan natin ay ginagamit natin sa mabuti, sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at pagmamalasakit sa mas higit na nangangailangan, ito po ang tunay na kayamanan, ang kabutihan at kagandahan ng puso. Ito ang tinutukoy sa ikalawang pagbasa. Anong sinabi dito? Isaisip at pagsumikapan ninyo ang mga bagay na makalangit at hindi panlupa. Bakit? Sapagkat si Kristo ang tunay na buhay natin at siyang naghayag, maghahayag kasama natin at makakahati tayo sa kaniyang karangalan. Mga kapatid kay Kristo, ang paanyaya sa atin sa araw na ito, huwag po tayong matakot, magbigay at magbahagi. Tumulong tayo hanggat tayo ay may lakas at yaman, tulad ng ginawa ni Jesus Nazareno. Binahagi niya, ibinuhos niya ang lahat-lahat sa kanya, pati ang sarili niyang buhay, ibinigay para sa ating lahat. Dahil ito po ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagmamalasakit, ang pagmamahal, at ang tunay na pagbabahagi. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.